na. O, game na yung ano natin. O, ayan. Wala na subtitle ngayon. At isaksak Ayan, na yan. isaksak na yan. Sarang klaro na yan. Sasaksak na namin to para wala ng subtitle. Sarang klaro na yan. Kasi pati ako nahihirapan din yung dindihin eh. O, ayan. Ako. Yan. Malinaw na yun. For the first time in forever. Hello ka na, Kuya Benji. Hello, buenas noches to the Filipinos. Ba't tumatawa ka? Ha? Ba't tumatawa ka? Ano, hindi parang announcer sa radyo. Ang ganda ng boses mo. Okay. Ngayon, pag-uusapan po namin ngayon kung paano kami napunta dito sa EG. Equatorial Guinea. Equatorial Guinea. Ako po si Kuya Belgium, sabihin mo. Ako po si Kuya Belgium. Ako po... Ako po si... Ako po si Kuya Belgium. For 39 years old. 39 years old. Sa December po magbe-birthday. Birthday po ako ngayon sa December po mag-birthday po ako. Gusto ko po ipaalam sa inyo kung paano po ako napunta dito sa Equatorial Guinea. Dati po nagtatrabaho po ako sa Dubai. Dumating po ako sa Dubai noong November 2015. Tama doon November 2015. Tapos naghanap ako ng trabaho at nag-apply po ako sa isang agency at natanggap po ako sa, di ko alam kung kilala kung yung mga taga Dubai, baka alam niyo po yung kumpanyang Transguard. Natanggap po ako diyan as a merchandiser. Doon ka tumingin sa camera. Itong camera. O, dito kayo tumingin. As a merchandiser po. Ulitin mo. Natanggap po ako. Ganun. Natanggap po ako bilang merchandiser po sa na-assign po ako sa Abu Dhabi sa isang Yasmol, parang ganon. Tapos in the same time din po nag-apply din po ako sa nag-check pa rin po ako. Dati nag-apply na po ako kaso may tumawag sa akin yung in-applyan ko po dito sa Africa. Isang sa LinkedIn po 'yon. Yung HR yung HR doon ay si Mr. Basampo. Isa rin po siyang HR dito sa company po namin. So bali po 'yun nung nalaman ko natanggap po ako, nag-resign po ako sa Transguard at tinanggap ko po itong trabahong to sa EG. Kaya nung tinawagan po ako nung HR po ng EG ng EGTC, natanggap naman po ako at nangailangan po sila ng at least 4 na Pilipino po. Yung kilala ko si Jose, si Aldrin, yun unang sinabihan ko na baka gusto niya magtrabaho dito. Na isang tawag ko lang kay Aldrin, sabi niya oo daw, walang problema daw. Kasi 'di ba yung Africa parang risky country din siya. Pero dahil ex-Afghanistan din kami, alam namin kung paano magtrabaho sa isang mahirap at risky o isolated na bansa, kaya pigrab na namin tong trabahong to. Kaya sa ngayon, almost 7 years na po kami dito sa trabaho, still fighting po. Kaya po. Still fighting pa po para sa pamilya at para sa ating pamilya sa Pilipinas. Kaya yun lang po aking ma-share at bigyan natin ng pagkataon magpaliwanag si Kabayang Aldrin Salamanes po. Di po. Interpretation ba yun? Yung Para tayo nasa school. Si Dong, paano ka napunta dito? Paliwanag mo, Dong. Ayan, si Belgium na naging ano. Hindi, sige, gamitin mo yung mic mo, Belgium, para wala ng subtitle. Sige. Paano ka napunta dito? Actually, nagtrabaho din kami sa Dubai, kasama ko si Virgil, na isang kabanero kami sa Transguard. Parang tayo nananawagan. Kami po, parang ito ha? Bakit? Kami po yung nananawagan. Nangangailangan po kami ng tatlong. Kami po yung nagpapaliwanag kung paano po kami napunta sa Equatorial Guinea. At kasi tayo nakapagsalita kasi madidistract si Kuya Benji. Parang tayo nasa kapwa mo o mahal ko. Kaya ganun talagang buhay. Paliwanag mo na nga kung paano ka napunta dito para malaman ng ating mga subscriber. Paliwanag mo nga. Paano punta dito? Sige na, paliwanag mo, Go. Sige, go. Okay. Magkasama po kami dati. Isa yun na. Ako po si Aldrin Salamanes. Kilala na nila. 56 years old. Sige, Dong. Tirahin mo na. Ano to?
Magkasama po kami sa Transguard Road. Mas maganda kasi magsasabi ako po si Aldrin Salaman. Ano yung batibot? Kasi okay. Si Belgium po kasi nauna na kuha dito, pupunta ng easy, tapos niyaya po niya ako dito, tsaka alam naman namin risky. Sanay naman din kami sa maganoong lugar, kaya sumama na rin ako, walang dalawang isip na. Kasi wala, mahirap talaga kung wala kang trabaho, walang pakain sa pamilya, nga. Kaya buhay of family di madali. Akala nyo mayaman, pero sa totoo lang, nga pa rin. Kaya kung kayo din nag-isip na akala nyo nakadaan ng pera, oy, huwag na kayo mag-isip ng gano'n. Trabaho lang tayo, walang ibang iniisip, kaya para lang sa pamilya. Tama. And then, si Roel na bahala sa sarili na, si Sherry na kuha namin. Ano lang? Tapos, Parang kailangan yung last part. Teka lang, parang yung last part kailangan ng subtitle. Ulitin mo, si Ruel. Si Roel, kasama din namin yan. Siya na bahala magpaliwanag sa inyo kung paano siya napunta dito. At paano na napili ang Equatorial Guinea. Okay. Ayan po, sa mga nagmamahal. Puro kalokohan. Sa mga sa letra ng B. Bilog na bilog. Sino? Parang sa amin kami inaanong sa bilog na bilog Grabe naman sa bilog na bilog. Ayan. Sige, ako na magsasalita. Ganito po ang nangyari dyan. Wala akong idea na Equatorial Guinea ang aking pupuntahan ay Africa. Ang sabi ni Dedo sa akin, sa Spain daw. Yon ang totoo. Dati, during that time po mga amigo, wala po akong trabaho sa Dubai at ang trabaho ko po na doon ay kagaya po ng kila Belgium sa Transguard po. Kami po ay mga, ano tayo? Sales representative. Oo. Sales representative po kami doon. Magkakamukha kami ng trabaho. Ngunit yung aming company na ay walang maibigay na trabaho sa amin. Hinar kami pero walang maipatrabaho sa amin. So for 6 months, pinasahod kami ng hindi nagtrabaho. Yun lang ang maganda. Tapos, pero ikaw na pumasok. May trabaho ako, walang palit sa akin, iho. Si Jose nagtrabaho, si Benjo nagtrabaho ka na, di ba? Nagtrabaho ka? Hindi, di ba akong trabaho? Ano yung trabaho? Nag-part-time ako, may bayad yun. Oo. Yung sa Abu Dhabi. Pero pinasasahod tayo, no? Oo. 6 months po kami May pinasahod. bayad pa ako sa doon. part-time nun. Yan. Tapos may part-time. Ako Saan po, pa ang part-time ko po noon, nung na-hire po ako sa company na sinasabi po namin na kami sales rep, hindi po ako pumapasok. Napakarami naming hinire. Ang tagal namin na nag-antay ng visa sa ako, sa Oman ako. Tapos, nung time na wala ako ding trabaho noon, nagpa-part-time po ako noon. Nagpa-part-time ako maging waiter at saka po ukay-ukay. Nagtitinda po ako ng ukay-ukay dati sa Dubai. Yan. At after kung that time si Belgium kasama ko sa company pero sila ay nag-resign na. Ako po ay hindi nag-resign. So that time ay pupull out na ba tayo ng company, no? Tatanggalin na kami ng company kasi walang trabaho maibigay sa amin. So nagkita-kita kami sa company, si Belgium, si Jose. Sila Tapos si dalawa. JG, kasama natin si Jay pa nun? O si Jay. Ngayon, si Belgium, sabi niya pupunta raw siya sa Spain. Spain. Yun. Yabang-yabangan, no? Spain lang. Di ako kinontak ko si Belgium kasi may group chat kami. Sabi ko sa'yo, Dudong, sabi ko, pagka nandito na kayo. Sabi ko, saan ka bang bansa? Sabi ko gano'n. Sabi niya sa Spain daw. Espanyol daw kasi ang salita. Tapos sabi ko, baka pwede namang ipasok mo naman ako dyan. Sabi ko kay Belgium. Tapos, nirekomenda mo ako, no? Nirekomenda mo ako Kay Basam, tapos binigay kay Samir. Inirekomenda niya ako sa HR dito. Tapos, ngayon yung HR dito tinanggal. Ipinalit ako pinorward ako, no, sa ibang HR, ganon. So nung nakarating ako dito,
ang pagkakaalam ko talaga sa Spain. Oh, sabi niya kasi Spain, tapos nung pumirma na ako, sabi niya malapit sa Spain. Ayun, malapit lang pala sa Spain. Oo. Malapit naman talaga sa Spain. Oo, malapit naman talaga sa Spain. Oo, Tapos 4 hours lang ang flight ata. Oo, pero kaya pala ako takang-takang. Sabi niya sa akin, sa Spain daw sila, nasa Spain daw sila. Pero alas 12 ng tanghali, sarado na yung yung mga mall. Sa mall daw siya nagtatrabaho. Ayun. Tapos napakabilis lang ng process. Wala kaming ginastos, as in ni piso, wala kaming ginastos. Galing kaming Dubai, dinala kami dito. Pero pagkababa ng eroplano, grabe, culture shock ang talagang namin. So, ang dami kong sinasabi. Basta si Bebin po at si Jose, sila ang nagrekomenda sa akin dito. And then, after po nun, nang nagkatrabaho na ako dito, ilang years na nakakaraan, ay naghanap ang company ng sa main office ng merong background sa accounting. So, si Marisol na pinsan ko ay nirekomenda ko at saka sino ba? Si Jelly. Oo. Dalawang magpinsan. Dalawa kami. Yung dalawang pinsan ko, nirekomenda ko si Sol. Kaso si Sol merong background sa accounting, yung isa kasi nursing. So, talagang para kay Marisol yung trabaho na yun. 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 Si ate talaga yung inalok mo nun eh. Tapos si ate, sinabi lang sa akin. Yun pala. Naghahanap ka ng Oo. ganon. Tapos that time, na-upload pa si Marisol noon. Ay, na-upload ko, Sol? Na-upload kayo sa mesa? Na-upload siya sa Manila. Tapos ginawa namin, syempre, para-paraan lang. Oo. During that time, pwedeng, ayan, ganyan. Pera-pera, gano'n, para makaalis ka. Yun. Tapos, pagkayari nun, Sol, ikaw naman salita. Ayun, yun nga. Kinuha ko ni Kuya. Pero ilang months na ako nag-resign sa may company namin na pinag-workan namin ni Aya noon. Tapos, nung pagdating ko naman dito, after, yun, na-culture shock nga din. Dahil nga, sobra parang dito parang, live ba na lubak? Parang 20 years late. Oo, 20 years late, gano'n. Oo. Parang Ganun. sobrang liblib na yung puro bahayan lang walang mall, walang fast food, gano'n. Oo. Tapos, after kumang dito, mapakilala nila ako nila Kuya sa mga Pinoy, ganyan. After 5 months, dinala ko naman si Aya. Si Aya. Oo. Pero may disclaimer na ako kay Aya noon na ay ganito dito, walang mall, di katulad nung sa may Manila na sanay siya sa mga mall, sa mga fast food, sa mga galaan, ganon. Yun, sinabi ko na agad sa kanya para pagdating na dito, hindi siya masyadong ma-culture shock. Pero yun, ganun pa rin ang nangyari. Na-culture shock pa rin siya. Na-homesick siya, umiiyak siya. Totoo, umiiyak ka? Totoo, umiiyak ka? Oo, umiiyak siya. First day ko, di ba? Oo. First day ko yung At ako saka, naiyak. tsaka... Isang araw lang yun. First day ko talaga, iyak talaga ako naiyak. Tsaka, kaming dalawa, first time namin na magtrabaho dito sa ibang bansa. Di ba? Oo, galing. First time namin na, Galing mo kwento ni Sol. Oo, Feeling. Sa totoo lang. Oo. Sa lahat na nagkwento, si Sol ang naintindihan ko. Tsaka si Sol lang talagang pinakinggan ko dahil yung mga kwento niyo kung ano yun eh. Ikaw na, Ikaw Chubby. na ngayon. Sige na. Ayan, pagkakataon. Dinala ko Sabihin mo. actually. Okay. So ayun na, dinala na nga ako At doon. sige lang, sabi mo, ako po si Aya Evangelista. Sabi mo nun. Hindi naman nakakonect yan eh. Sige na, sige na. Sige, game. Then dinala na ako ni Sol. But actually, may work ako noon. Kaka-hire ko lang sa isang company. Mataas yung position ko. Senior accountant na ako doon. Tapos naka-training ako. Kasi may band. Hindi ako pwedeng mag-resign kasi may babayaran ako. Kasi nga, yung posisyon medyo level up na, ganyan yung babayaran. Hirap na hirap ako sa commute. Doon ako nahirapan kasi sa McKinley. Mandaluyong ako nakatira. Tapos, Sa McKinley ka, Oo, okay. McKinley yung ko. Ang lapit lang doon. Kapag nag-taxi ka, 30 minutes lang nandun ka na. Pero Diyos ko naman, ang bill mo ng taxi, 400 plus na. Papunta pa lang yun ha. So, syempre, nag-commute ako. Alam niyo ba, ang pasok ko 10 p.m. Dapat 5 p.m. Umaalis na ako ng bahay. Tapos makakarating pa ako ng office, 9:30 na. Kasi rush hour, di ba? So, hirap na hirap ako sa commute. Sobra. Tapos, nung inalok ako ni Sol, nilok ako ni Sol, sabi niya, magpasa daw ako, nagpasa ako agad.
Tapos, ang bilis. Sabi ko, parang feeling ko, para sa akin talaga yun. Kasi nung nagpasa ako, kinabukasan, etong si Sol, sabi naman ni Sol, Besh, mag-ready ka na, parang tatanggapin ka. So, akala ko may mga interview pa, ganun-ganun. Aba, wala na. Ang ibinigay na sa akin agad, offer letter na agad. Kasi nakita na nila yung mga achievements ko, yung mga ganyan. So, hindi na ako interview. O, di ba ang talino ng lola nyo? Wala na interview. Hindi, at saka ang hanap nila kasi noon, sekretary ng may-ari. Wala kang interview. Wala interview. Oo, ang hanap nila nun, sekretary ng may-ari. Oo. Kapalit ni Jane yun. Kay Ate Jane. Okay, Ate Jane kapalit sa... Sekretary ng may-ari. Pero meron ata akong iba pa, pero ako yung nakuha, di ba? Sabi mo, oo, di ba ang galing ng lola nyo? Pero yun, yung si Mr. Dahil talaga yung may-ari talaga yung pumirma ng kanyang Oo, offer meron letter. talaga. So, tapos ano yung tutulag kakayabangan na rin tayo sige. Bakit? Bakit? So hindi ala kang interview. Wala akong interview, dire-diretso ako. Oo. Nagpasa ako today, kinabukasan may offer na ako agad. Ang ipinakita ko lang resume ko. Ang galing-galing. Pero nung bumaba ka dito sa may Malabo City, sino sumundo sa'yo? Si Sino? Si Domingo. Si Domingo sumundo sa'yo. Oo. Ako po, alam niyo po, pagbaba ko ng airport, ang sumundo sa akin yung may-ari ng kumpanya. Wow! Ay, totoo? Oo, may-ari ng kumpanya, si Daher, ang sumundo sa akin. So, hindi ko po alam niyo po dito sa company namin, kapag ba lahat po ng mga may-ari ng kumpanya nakakausap mong personal. Oo. Nakaka-chat mo. Hindi lahat. Hindi lahat. Depende sa tao. Depende sa benefits. Depende. Oo. Kasi So, ikaw, kasi dikit mo yung may-ari. Yun yung kagandahan dito po sa amin, yung mismong may-ari nakakausap mo, tapos nakakabiruan mo. Oo. Pero ako naman, kaya ako sila nakakausap kasi nga doon ako nagtatrabaho sa office ng mga may-ari. Pero yung iba, sila, hindi. May mga, pa sila, supervisor. Supervisor. ganyan. Oo. Tulad namin sa accounting. Mm-mm. May mga, may mga Kaya hindi niyo nakakausap no? Oo, hindi. Kasi may mga, Kay Bedin, finance director pa. Kaya medyo hindi niyo nakakausap Hindi man, nagpupunta naman sa opisina. Nag-uusap, how are you? How's everything? Ganon. Alam So niyo, tayong dalawa, gano'n, na nakakausap. nakakausap. Nakausap namin yung may-ari, tapos pagka nakakausap namin yun, minsan, alam nyo, sarap biruin, sasabihin mo na, akala mong kagaya nung may-ari sabihin na, sir, kamusta na? Ganon. Tapos pag kinausap mo siya, sasabihin mo, kamusta na? Tagal natin hindi nagkita, yaka. Parang, kamusta ang pamilya mo? Kamusta si ganon? Parang close na kayo. Yun ang maganda dito kasi yung mismong may-ari nakakausap mo talaga. Tapos malaki ang tiwala ng mga may-ari sa Pilipino. Oo. Yun ang totoo. Oo, 'di ba? Malaki ang tiwala nila sa atin. Kasi po masasabi ko po na malaki ang tiwala ng may-ari sa mga Pilipino dahil kami pong lahat ng mga Pilipino naka-spread. Yung bawat opisina, bawat department may Pilipino. Kagaya po ako sa department ko po ay ako po ang may hawak ng mga items sa department store. Yung mga mamahalin, yung mga relo, yung mga pabango, ako po may hawak noon. Sila Belgio naman sa lahat ng pagkain. Tapos si Aya naman about sa bangko. Si Marisol naman about sa mga pasahod. Yung ibang Pilipino din po, kagaya ni Kuya Alex, siya naman po ay sa may laundry, siya yung supervisor doon. Siya to Desa. Tapos si Ate Desa, siya yung sa may inventory. Mga nakakalat kami, kalat lahat ng Pilipino. Tapos si Irene dati sa may hotel. So masasabi mo talaga na yung may-ari Gusto sa Pinoy. Gusto sa Pilipino. Gusto sa Pinoy. Gusto sa Pilipino. Kaya naman kami talaga pag trabaho, pagka kailangan tapusin talaga. So ayun, di ba? Dami ko sinabi dito sa part. Diyan po yung aming mga kwento ng aming kung paano kami napunta dito sa Equatorial Guinea. From kay Belgium na siya nagsimula, tapos si Belgium kasama si Jose, si Jose kasama ako, si Marisol, din na si Aya, and then doon na nag-stop. Pero may tanong ko sa inyo, bilang employee ng EGTC, masaya ba kayo na nagtrabaho kayo dito? Napunta kayo dito? Oo, ako masaya. Wala bang yung pang-regret o something? Wala ba? Grateful nga sa Oo, masaya. Siyempre.
Kasi, parang na-afford natin yung kaya natin ma-afford yun Pagpabili. dahil din sa mga sweldo natin dito, di ba? Oo, yung sinasahod. At saka alam mo, alam niyo Tapos, dahil siguro mga amo natin, mga mabait, di ba? Mga Oo, amo mabait, natin mabait, ngayon. mabait. Okay. Mabait. Mga mabait ang mga amo namin ngayon. Hindi kami na hindi Mm. kami na pe-pressure. Hindi kami na pressure. Tapos kagaya yung may-ari ng company, yung bibigyan ka ng halimbawa sa akin o bigyan ka ng dalawang kumuha ka ng mga damit, kumuha ka ng mga sapatos, ganun. Oo. Ganun sila kababait. Tapos ako bahala sa may salary increase mo, yung mga ganun. Parang gano'n. Oo. Yeah. Actually, yun yung mga maganda sa company na to. Hindi ka talaga yung trabaho mo ay hindi ka masyadong pagod, pero alam mo yung sinasahod mo sobra-sobra sa pinagtrabahuhan mo. Alam mo yun? Yung hindi mo pinaghirapang mabuti yung trabaho mo, pero yung sahod mo sobra sa ginagawa mo. Sobra sa Oo. ginagawa mo. Ganun po. Pero wala lang sa amin yung mga health Oo. yung mga health card, gano'n lang. Wala kasing ganun dito. Pagka nagkasakit ka, punta ka sa clinic, ganun. Oo, clinic, gano'n. Wala siya yung parang na meron kang health card, Oo. meron Oo. kang retirement pay, Oo. Wala, ganun. wala itong, And walang then, graduate dito. Wala. Wala. So, ipon ka talaga sa sarili mo. Oo. And then, dito, actually, kung susin lang, kung maganda ang paaralan dito, maganda ang ospital, lahat siguro kami kukunin namin yung pamilya namin. Oo. Kasi pwede, kagaya ako, yung may-ari sabi niya, Ruel, kailan mo dadalhin yung pamilya mo dito? Yun ang sabi sa akin. So, sila pwede rin nilang dalhin yung pamilya nila dito. Kaso, Tapos pwede ba mabigyan ng trabaho ng kumpanya, pwede di ba? mabigyan ng company na trabaho. Halimbawa, si Belgium, yung asawa niya, dinala niya dito, pwede bigyan ng trabaho ng company. Kaya so, ang problema po kasi dito, yung pag-aaral talaga ng mga bata. Tapos isa pa ring factors dito na na parang disadvantages na magdala ng pamilya nito. Una yung sakit. Oo, Yung malaria, dengue, kung ano masakit, typhoid, yun ang makuha mo, yellow fever, mga ganun, masakit dito. Oo. Pero dito ako, sa totoo lang, alis ako dito sa company nito na yung, grateful ako. Sobrang laki ng utang na loob. Ako rin. Kasi, Ako din, sa company na to Sa na- company na to, nakabili ako ng sasakyan. Sa company na to, napagawaan natapos yung bahay. Tapos sa company na to ay nakapag-aaral yung anak ko sa private. Tapos dahil sa company na to, nagkaroon ako ng savings, ganun no, yun. Ayun, yun Lahat nga. kami, kagaya ni Oo. Belgium, si Belgium, di ba? Ikaw sa company na to, nakapagpagawa ka ng bahay. Kaya, nakabili ka ng sasakyan. Kaya masaya kaming aalis Masaya kaming aalis dito. masaya kaming aalis Siguro, sa kumpanyang to. Aalis ako dito na iiyak ako pagka umalis ako dito. Kasi sobrang Ako rin, laki ng ako rin binigay siguro sa rin. akin. Di ba lagi natin pinag-uusapan? Oo. Sabi niya, Dudong, ang laki na ibinigay sa atin ng Ang company kumpanya, na to. ang laki ng tiwala binigay sa Ang akin. laki ng binigay ng Oo. tiwala. Kaya kami naglulusugan. Kasi hindi kami nai-stress. Talaga, ang ang lagi natin pinag-uusapan, anong pagkain natin. Ang pagkain namin walang problema. Kung wala kang makain, sabi ka lang sa amo, boss, wala kang makain, bibigay sila, libre sila. Yun. At saka ang mga mga amo namin maaawain. Maaawain sila. Maawain sila at saka yun nga lang talaga, kailangan tapusin mo yung trabaho mo, ayusin mo yung trabaho mo. Bawal ang mali-mali. Kami ni Sol, dumidikit lang kami sa kanila kasi sila yung nakakakuha ng pagkain. Wala kasi kami nakukuha Tapos, Sol. Bond paper lang ang napansin mo, tayong mga Pilipino, di ba sa mga maliban, tayong Pilipino, ang laki na ng tiwala ng kwanat sa atin ng boss. Wala na sa pakialam kumali kasi alam na Pilipino hindi nagkakamali. Wala na, di ba? Matanong hindi niya chinecheck kung Trabaho, alam na ng Pilipino, tiwala na sila, wala na silang talong check pa nila. Tingnan mo trabaho nito kung tama ba, kung mali. Wala na sila. Yun lang. Yun lang. Kagandahan kasi dito, libre tayo lahat. It means ang Pilipino talagang mga OFW talaga. So, kuha tayo sa mga OFW. Pag ang Pilipino magtrabaho, talagang solid talaga siya. Tapos wala kang yung masasabi yung mapupunan na talagang negative sa Pilipino. Sa benefits pa natin dito, di ba may mga food allowance tayo, tapos Meron kaming katulong. May kutulong pala kami dito. Tapos, Araw-araw yun. Libre lahat. Libre appliances. Tsaka yung accommodation namin, kanya-kanya kaming kwarto. Tapos di kami ito nag-brown out. Oo, walang Oo. Kasi sa Ikuku, nagba-brown out po siya ng mga 1 week, 2 weeks. Walang dito hindi na nagba-brown out. Yun, maganda. Unlimited supply ng power dito. Tawag dito? Libre LPG. Libre lahat dito. Oo. Yung transpo, libre din. Sabay ka lang sa amo mo. Masabay Oo. lang
So, ang talagang isa Kaya, lang, isa lang talagang hindi natin ano dito, yung homesick lang talaga. Lahat naman ng OFW na pagdadaanan yun eh. Dito siguro kung magkatrabaho ka, hindi ka mahilig sa mga party-party, pwede kayo dito. Pwede kayo dito. Pero kung mahilig ka sa party-party, hindi kayo pwede Hindi dito. kayo pwede dito. Kami ni Mga Sol, ganun kasi. actually, medyo mahirap yung pinadaan namin kasi single kami, tapos nandito kami. Yeah. Kasi parang mas yung kayo, mga may family na kayo, kung ako, talagang mag-i-stay ako forever dito. Pero kasi kaming single, parang syempre nagdadalawang isip kami minsan kung hanggang kailan kami dito. Kasi hindi naman kami pwedeng maging single na forever. Malay nyo, di ba? Kaya lang, hindi nga kami makaalis kasi nga ang ganda rin ng benefits namin dito sa company. So yun, nahirapan kami mag-decide kung kailan kami alis na. Tsaka pagka uwi ka ng Pilipinas, yung month, yung bayad yung bakasyon mo, Oo. o yung mga ganon. Oo, So, inaatok na si Benjun at dahil dyan nagpaalam na po tayo. Ayan. Ayun, sana po sana Naliwanagan kayo sa background namin. namin. So, siguro talaga kaya nagkatagpo ang mga Tapos Pilipinos yung- na to na mag-vlog dahil Apo. si Benjun, si Jose, tapos ako, si Marisol, si Aya. Oo. Ganun. Yung iba nagtatanong bakit yung ibang Pilipino wala doon dito, paliwanag niya. Yung ibang Pilipino kaya wala dito kagaya nila sa kabila, hindi Oo. sila nagpupunta. Hindi daw dito namin kasi- nakikita, hindi daw Oo, nila nakikita kasi, sa video. Sila, more on private ang private buhay sila. nila. Ayaw nila Ayun. ng social ng publicity. Publicity. Paminsan-minsan okay lang. Paminsan, Oo, pero, yun. oo. Yung mga ganun. Respect lang natin kanilang privacy. Pero Po. kami talaga, decision namin talaga na ito. Oo. Pinag-isipan namin mabuti. Pinag-isipan namin mabuti ito. Actually, Oo. matagal ko na silang niyayaya. Sabi Tapos, ko, masaya kami sa ginagawa namin. masaya. Tapos, Yung mula nang start kami ng mag-vlog, ito yung pinakamasayang mga araw namin. Oo. Oo. tapos yung mga, yung pagbubuli, normal na sa atin yun, di ba? Yung mga ganyan-ganyan, yung mga bully-bully, yung mga pagbubuli-buli, normal na sa amin yung lahat yun. Kaya huwag kayong mag-alala, we are friends at hindi kami Mapipikon. Walang pikon dito, Oo. never. Wala. Sa tagal natin dito, 7 taon tayo magkakasama pero hindi tayo yung sabi mo kunyari nag-away-away. Siguro, nagkuha na siguro dahil siguro na sa panahon siguro naging nakilala natin ang isa't isa. Kaya wala lang pikon, di ba? Wala Kilala pikon. natin ang isa't isa na, di ba? Yun siguro. Yun. Lokohan lang kami. Lokohan lang Oo. talaga. Oo. Tsaka mas malala pa nga yung mas malala pa nga yung mga yung time na pagka magkakasama tayo, di ba? Kaysa sa yung may camera kasi pingil pa kami eh. Oo. Oo. Kasi iniisip din namin yung Siyempre, mga mga rated art, yung Oo. baka may batang Nanonood, nanonood, mga ganyan. Pagkain na lang. pero importante masaya po sa ginagawa. Kaya Oo. nga tingin ko kaya rin po lahat po ng pinakikita namin dito ay natural at yun Opo. po rin At nangyayari. yun totoo po. Yun po ang totoo. Kagaya ito Wala pong arte po dito. Totoo po Tsaka- yun. tsaka- Kung ano nakita mo kay Belgio, yun totoo yun. Yun talaga yun. Nakita nyo kay Rowell, yun nakita mo kay Jose, nakita mo, yun talagang totoo. Totoo. Pero talagang pinaka-totoo lang po sa ginagawa namin, talagang si Benjun po talaga gwapong-gwapo yan sa pansin. Gwapo yan. Gwapo. Lalo na pa pag nakikita nyo ganyan, gwapo-gwapo. Ayan. Naghanap pa ako ng sponsor eh. Ano? Naghanap ako ng sponsor. Saan? Sa mukha ko. Ano ba lagi sa mukha mo? Wala naman problema sa mukha mo. Non-surgical, papaayos ko yan. Gusto ka na ng surgical. Nakakagigil ka ha. Palatadahan mo na lang. Sige na, paalam na tayo bukas po uli. 28 Bukas. Thank you.